Hello guys, good morning. Welcome to my vlog again. I am Coach Jay, and for today's video ay sa pagpapatuloy nung ating tungkol dong kay Manong Security at sa dong kay Sampaguita Girl. So sa unang video ay diniscuss ko kung bakit mali yung security at bakit din naman siya ay tama. So tama na pinoproteksyonan niya yung kanyang property yung image ng kanyang property or yung branding sa pagpapaalis ng mga dapat syempre yung property or yung tindahan mo ay walang mga pakalat-kalat na mga magtitinda na nakaka-istorbo sa mga customer. At the same time, ang mali din naman niya ay nung sinipa niya at sinira yung paninda ng bata na naka-apekto din sa branding ng kanilang security at yung image ng kanilang company. So kaya yun humantong sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Kasi nalagay na-compromise yung image or yung branding ng kanyang company. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng gagawin natin, pag tayo'y naka-duty, ay dala-dala natin yung pangalan ng ating kumpanya. Hindi yung titingnan, halimbawa ako, si Punong Bayan nanuntok. Ang sasabihin, security officer ng ganitong company nanuntok. Diba? Dala-dala yung pangalan ng company. So, kaya siya naging mali. Pangalawang violation niya ay yung sa customer service. Kasi pag customer, lahat ng pumapasok sa area mo, kung client mo ay yung may-ari ng tindahan, indirect client mo naman yung mga lahat ng tao na nandyan sa area mo kasi doon naman kumikita yung iyong client. So, direct client, indirect client, lahat yan ay itatratuhin natin ng mga maganda. Hindi kinakarate, hindi sinisipa, hindi sinasakal. Yung sabi ko doon sa unang video. So ngayon naman, ang tanong ng marami na siguro mga 5 na hindi nyo nagtatanong, paano nga? Ano nga ang gagawin natin? Paano natin i-approach yung mga ganong senaryo na pag hindi natin napaalis, pagagalitan tayo. Pag naman hindi natin mapaalis at makulit at pinirsa natin ganyan, matatanggal pa rin tayo. Sana tayo lulugar. So siyempre tanong nga nung mga nasa ground, nung mga naka-front. Unang-una mga brother, basic lang. Basic pa rin tayo. Kung ano yung tinuro sa atin ng training, kung nag-training tayo. Pag sinasaway natin, force continuum pa rin ang gagamitin ko. Yung classification of force applied. Una, magpakita ka muna, may security dito. Hindi kayo pwede dito. Pangalawang approach, second level. Verbal approach, hindi kayo pwede dito, bawal dito. Doon kayo, hindi pwede dito magtinda. So, sabihan mo muna. First level is nandoon ka, appearance ng security. Second level is, kakausapin mo na. Ayaw ngayon, ayaw sumunod. Third level. Ano ang third level? Kailangan na ba nating karatihin? Kailangan na ba nating sakalin? Hindi pa. Ito, wala to sa libro. Ilabas mo yung pamalo mo. Pero hindi para paluin. Para takutin. Ano mo lang, di ba? Halimbawa ikaw, pag may lumapit siya yung may dalang pamalo, ano kasi yan nung pasaway tayo sa bahay natin, pag pasaway tayo, di ba, hinahataw tayo ng magulang natin, pinapalo tayo. Ibig sabihin, meron yung pamalo natin, pero hindi para ipampalo. Ilalabas natin yung pamalo natin para deterrent factor. At the same time, pag nakakita sila ng pamalo, sa bahay kasi natin, di ba, pinapalo tayo pag minagawa tayo mali o naging pasaway tayo. So, meron siyang psychological factor, ay, pasaway ako. Kaya may pamalo siya. Kasi naging pasaway ako. Masama yung ginagawa ko. So, isipin mo, may pito kang ganan, may pamalo ka, o may pamalo kang bitbit, gano'n mo. So, yun ay deterrent factor. Aalis din yan, hindi pwede makipagmatigasan sa inyo yan. Kaysa naman suntukin mo, kaysa naman sipain mo, di ba? Pangalawang gagawin mo, susunod na gagawin mo, environmental scanning na tinatawag. Igala mo yung mata mo. Tingnan mo kung may nagbibideo. Tingnan mo rin kung wala. Iba ang approach pag may nagbibideo, iba rin pag wala. Hindi ko na sasabihin sa'yo kung anong gagawin mo pag walang nagbibideo. Ang sasabihin ko na lang sa'yo ay kung paano gagawin mo pag may nagbibideo. Aba, edi sumimple ka. May nagbibideo binibideo ka Ang social media ngayon, napakabilis kumalat. So, pag may nagbibideo, iba ang galaw. Mabait si guard. Pag wala nagbibideo, ay ewan ko sa'yo kung mabait ka pa, bahala ka na sa buhay mo.
Pero ibig sabihin, wala nagbibideo, pre ka. Pero tingnan mo maigi. Baka hindi mo lang nakikita. Yung CCTV mo naman, protection nyo yun. Hindi yun gagamitin laban sa'yo. So, yun lang yung tip ko. Kasi sabi ng iba, ano daw gagawin? Anong approach? Sawayin mo lang. Pag sinasaway mo kasi yan, at nakita ng management, sinasaway ko naman yun. Hindi ko naman pinababayaan. At least may justification ka, may katiwiran ka. Kaysa naman brasuhin mo, hindi lahat ng post pwedeng brasuhan. May mga post na hindi pwedeng brasuhan, di ba? Lalo na yung mga customer-oriented na company or mga establishment, hindi obrang brasuhan yan. Doon ka sa bakanting lote, doon ka sa mga land dispute, yung mga pinag-aagawan lupa, doon mong braso ka, bahala ka. Pero tatandaan nyo, napakahalaga ng environmental scanning. Titingnan mo kung may nagbibideo sa'yo or wala. Pag wala, alam mo na. Kailangan ba bang ituro sa'yo yun? So, isa pang pag-uusapan natin, siguro next video na lang, ay yung maximum tolerance. Kasi yung iba, nalilito sila sa maximum tolerance. Sabi nung iba, kahit daw sinasapa ka na sa duty mo, hinahampas ka na ng payong, hindi ka papalag. Sabi naman nung iba, ang maximum tolerance lang ay dun ini-implement sa rally. Kumbaga, pag minumura kayo, yung mga rallyista, hindi nyo papatulan. So, sabi nila, dun lang implemented ang maximum tolerance. So, ano nga ba ang maximum tolerance? So, tune in lang po para sa sunod na video, i-discuss po natin yan. Maraming po salamat.